Nakapiit man pero hindi nagpagapos sa dilim ang isang dating inmate. Kahit po nasa loob ng kulungan, natapos niya ang kanyang kurso at ngayon ganap ng engineer. Ang kanyang success story sa pagsaksi ni Nico Wahe. Matalino, scholar at may pagpapahalaga sa pag-aaral. Ganyan ilarawan ni Daniel ang kanyang sarili noong mga panahong nag-aaral siya sa kursong Electrical Engineering sa Central Mindanao University sa Bukidnon. Mataas raw ang pangarap niya para sa sarili at sa kanyang pamilya. Pero lahat yan, muntik maglaho matapos siyang mabilanggo noong 2019. Nung time na graduating po ako, yung last semester na lang yung kulang ko, nabilanggo po ako. At saka yun yung rason na ipag-drop ko yung mga subjects ko doon at nakahinto sa pag-aaral. Tumanggi si Daniel na banggitin ang detalye ng kanyang kaso. Ang alam niya, mahirap ang buhay sa loob. Pero kahit ganoon ang sitwasyon, pinagpatuloy ni Daniel ang kanyang pag-aaral kahit nasa loob ng kulungan. Tinulungan daw siya ng kanyang eskwelahan para maipagpatuloy pa rin ang kanyang pag-aaral. Lalo at huling semestre na niya. Yung mga lessons ko po, mga handouts, mga lectures po, pinapadala po sa akin sa bilangguan. Yung exams ko lang, dadali ng mama ko, tapos pinapasagutan sa akin sa panahon ng dalaw. Ang thesis na ginawa ni Daniel, inspired din ang kanyang kalagayan sa kulungan. Tapos yung thesis ko po, entitled po, Design and Installation of Jail Alarm and Communication System. Doon ko rin po na-conduct, doon ko po ginawa, sa tulong ng mga inmates din doon, mga kasama ko, na may mga iba't ibang kaso. Hanggang sa tuluyang makapagtapos si Daniel sa kanyang kurso. Pero kung akala ni Daniel ay tapos na ang mga dagok sa buhay niya. Kasi habang nasa loob ako, nakagraduate na ako, may isang bad news na naman na dumating sa loob na natanggap ko na yung papa ko may stage 4 colon cancer. Kaya pala hindi na siya kasali sa mga panahon na may dalaw ako, hindi na siya kasali. Kasi pala bedridden na siya eh. Nasa higaan na. At matapos ang 2 taon, na-dismiss ang kanyang kaso at tuluyang nakalaya. At 1 linggo matapos makalaya, binawian na rin ang buhay ang kanyang ama. Ang pangyayaring yan ang mas nagpatibay ng loob ni Daniel para makuha ang kanyang pangarap na maging engineer. Kahit hindi nag-review classes, ay nag-take ng licensure exam for electrical engineer at master electricians. At nang lumabas ang resulta, parehong nakapasa si Daniel sa Electrical Engineering at Master Electrician exam. Si Daniel, Engineer Daniel Kisaot na ngayon at nagtatrabaho na sa gobyerno. At sa lahat ng pinagdaanan niya, napakarami raw niyang natutuhan. Kung may mga panahon po na tinetest tayo ng buhay, kung may mga panahon po na may mga dark past po sa ating buhay, hindi po nagbabago yung destiny natin. Hindi po nagbabago yung plan ni Lord sa atin. I-endure lang natin yung challenge na yun hanggang sa makatapos tayo. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.